Misa pa nga po, pakibati niyo po ang inyong katabi, pakisabihan niyo po siya, ako'y masaya, ako ay nagagalak, at ako ay pinagpala na ikaw ang katabi ko ngayon. Kumbinsido po ba kayo? Are you convinced na yung katabi po ninyo ngayon ay napagpala po sa presensya po ninyo? So salamat po sa ating Panginoon because today, Sunday, nabigyan po tayo ng Panginoon ng pribilehiyo na makasamba po sa Kanya. Amen po ba? For almost sa buong isang linggo ng pagtatrabaho, sa buong isang linggo ng kaabalahan, God gave us this day, this very blessed and special day for us to worship Him in spirit and in truth. Kaya nga every time na dumadako po tayo sa tahanan po ng ating Panginoon, huwag po natin kalilimutan palagi na i-appreciate po yung presensya ng bawat isa. Kasi hindi po ninyo alam kung ano po yung pinagdaanan niyan sa buong isang linggo para makaupo siya ngayon sa kinaupuan niya. Amen po ba? So, minsan pa nga po, palakpakan natin ang ating Panginoon. And nagpapasalamat din po ako sa Diyos muli sa pagkakataon na ako po ang naatasan ng ating pong Panginoon at ng Bishop na maghayag po ng mensahe para po sa umagang ito dito po sa Maine, sapagkat ang ating pong Bishop June ay naimbitahan po bilang guest speaker po ng isang church ng CBMAP ang hinahandle po ni Bishop Ray Santillana, kung kilala nyo po sa JCTR Bocaue. So siya po ngayon ay guest speaker po roon and nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat ang Diyos po ang nagbubukas ng maraming oportunidad para po sa kanyang lingkod para magamit yung kanyang buhay kung paanong tayo po ay napagpapala dito, napagpapala din po yung maraming tao sa pamamagitan po ng kanyang buhay. Amen po ba? So salamat po sa ating pong Panginoon. So excited po ako ngayon pong umaga dahil naniniwala po ko na itong mensahe pong ito ay para sa bawat isa po sa atin. So if you're ready, so tayo po ay patuloy na dadako sa ating pong pag-aaralan. At let us all read the verse or the text for this morning. Basahin po muna natin ang teksto na ating pong pag-aaralan ngayon pong umaga. The text is coming from Hebrews chapter 12 verse 1 to 3. At kinuha ko po yan sa New Century Version. Basahin po natin sabay-sabay. We are surrounded by a great cloud of people whose lives tell us what faith means. So let us run the race that is before us and never give up. We should remove from our lives anything that would get in the way and the sin that so easily holds us back. Verse 2, let us look only to Jesus, the one who began our faith and who makes perfect. He suffered death on the cross, but He accepted the shame as if it were nothing because of the joy that God put before Him. And now He is sitting at the right side of God's throne. Verse 3, think about Jesus' example. He had on while wicked people were doing evil things to Him. So do not get tired and stop trying. May the Lord bless the reading of His word. Mga kapatid, ang pamagat po na pag-uusapan natin ngayon pong umaga ay pinamagatan ko pong stop holding what's holding you. Last Sunday, napakaganda po ng tinuro ng ating pong Bishop. Amen? Naalala nyo pa po ba yung title ng mensahe natin last Sunday? Ayan na Eka, nag-re-review na Eka si Pastor. Ano po ba yung topic natin last Sunday o yung pong pinreach ng ating pong Bishop? Ano po yung pamagat? Your breaking point is your breakthrough. At nakita po natin po doon last Sunday, yung pong storya po ni Joseph the Dreamer, kung papaano po na naabot po niya yung pong ipinakitang pangitain sa kanya ng Panginoon, kung saan yung po yung layunin po ng Diyos para po sa buhay ni Joseph. At nakita po natin, napakarami po niyang pinagdaanan. Pero hindi po yun inilahad kay Joseph nung pong ipinakita po sa kanya ng Panginoon, yung pong pangitain or yung pong dream. Hindi po sinabi ng Diyos kung paano po yun mangyayari, kung ano yung pagdadaanan ni Joseph. But then again, Joseph just trusted God at patuloy na nagtiwala sa ating Panginoon na mangyayari po sa kanya kung ano po yung ipinakitang panaginip or pangitain po ng Panginoon sa kanya pong buhay. At ganoon din po sa atin mga kapatid. Marami na po tayong mensaheng napakinggan. Marami na po tayong katotohanan na natutunan mula po sa salita ng Diyos. And there are many promises na pwede po natin sanang kine-claim at sana'y nagaganap na at na-experience na po natin sa ating pong buhay, just like the Israelites na pinangakuan po ng Diyos into the promised land, but still
sometimes mga kapatid, may mga pagkakataon, bakit nga ba ganon? Ang sarap siyang pakinggan, nakaka-encourage, at parang ang sarap siyang isabuhay, pero may mga pagkakataon, parang ang hirap gawin. You know why? Because there are things that we are still holding, that is holding us, preventing us, hindering us, pinipigilan po tayo para maabot at para makuha natin at ma-experience po natin yung pong mga ipinangako ng Diyos sa ating pong mga buhay. Imagine mga kapatid, imagine po natin ang isa pong athlete, no? Ang isa pong runner. At imagine po natin yung isa pong sumali po sa isang marathon na meron pong daladalang ganyang karaming pong mga bagahe. Ang alam ko lang na may dalang ganyang mga karaming bagahe, yung pong mga mag-abroad. Pero may nakita na po ba kayong atleta, runner, sumali sa marathon, na ganyan po ang dala-dala? And would you think, kapag ka po ganyan ang bibit-bitin ng isang runner, sa tingin po ba ninyo makakarating po siya doon sa finish line? Sa tingin niyo po ba makakarating? Hindi po no? And imagine mga kapatid, yung isa pong bangka o isang barko na meron pong napakabigat na angkla. Pero sa tingin niyo po ba makakalayo po yung barko na yan o yung bangka na yan kung yung angkla po ay nananatiling nakababa at nananatiling nakakapit po doon sa ilalim o sa dalampasigan o sa ilalim ng dagat? Maaari po kaya siyang umusad? Yung po kayang runner, makakatakbo ba? Makakatakbo naman sa palagay ko. Makakausad naman. Pero hindi ho madali. At itong barko na to, maaari din po siyang makausad. Pero po pwede yung maging cause ng kanyang destruction. Po pwede yung siyang mawasak. Bakit? Kasi there is something holding them. Kaya nga minsan mga kapatid, di ba nangyayari din po yan sa airport. Sino po rito yung nag-travel na abroad or nag-travel na sa ibang lugar na kailangan sumakay ng aeroplano pagkatapos po kamay? Wala pa? Tatatlo, apat? Napakapapalad po ninyo. Naranasan nyo na po ba na i-hold po kayo sa airport? Dahil sobra po yung bigat ng inyong dalang bagahe. Sabi 10 kilos lang. Tapos ang dala-dala, 50 kilos, may bigas pala sa loob. Tapos nagtataka ka pa, bakit ka i-hold? Sometimes, may mga pagkakataon po sa buhay po natin, there are delays in life that is causing us to reach kung ano man po yung inihanda po ng Diyos para sa atin. Hindi dahil yun ang nais ng Diyos, kung hindi dahil may mga bagay po tayo sa buhay po natin na gusto pa rin po nating bitbitin na hindi na po natin dapat binibitbit. Ang tawag po dyan, excess baggage. At hindi ko po alam kung sa atin po ngayon ay meron pong kagaya po nito. Na meron po tayong bit-bit na mga bagahe na matagal na sanang sinasabi ng Panginoon na bitawan na po natin, na matagal na sanang sinasabi ng Panginoon na iwanan na natin, pero hanggang ngayon dala-dala pa rin po natin. Kaya may mga pagkakataon, kahit gusto natin makasunod sa pinagagawa ng Diyos, nahihirapan tayo makasunod. Why? Because we are still holding something that is holding us, preventing us, hindering us to follow and obey the will of God. Sabi nga po ni Paul sa Galatians chapter 5, verse 7, sino ekang pumipigil sa inyo sa pagsunod sa katotohanan? Ibig sabihin, nalaman na natin yung katotohanan If we have heard the truth, we have known the truth, we have understood the truth, but what hinders us? Ano yung pumipigil po sa atin para yung katotohanan po na ito ay hindi po natin maisabuhay? Na kung bakit kung minsan paglinggo, blessed na blessed po tayo sa mensahe, pero pag Lunes parang gano'n na naman, parang ang bigat-bigat na naman. And we're striving, strive tayo hanggang makarating na naman sa buong isang linggo, na pinipilit na makapagpatuloy, makausad, na bigat. Because sometimes, we are still holding something unnecessary. Hindi na kailangan na dalhin sa journey natin bilang mga mananampalataya.
Many of us are still holding something, but the same thing is holding us back. Pinipigilan po tayo sa mga bagay na hindi natin mabitawan. Kaya nahihirapan po tayong sumunod sa ating pong Panginoon. Sabi po sa Hebrews chapter 12 verse 1, balikan po natin yung ating pong teksto. Ang sabi po dyan, we are surrounded by a great cloud of people whose lives tell us what faith means. Actually, ang Hebrews chapter 12, bago po natin mabasa ang 12, ano po ang chapter before 12? Ang chapter po bago po mag-chapter 12 by chapter 11. Kakakilabot, Revelation po yata yun. Pero sabi po doon sa 11, pag binasa po natin, doon po inisa-isa. Yung pong mga heroes of faith, mga Hall of Famer, pagdating po sa pananampalataya. At nakita po natin doon po sa chapter 11 kung paano po nila pinanindigan, pinangatawanan, pinanghawakan yung kanila pong pananampalataya sa Diyos. At kung paano po sila nag-overcome even in the midst of death, even in the midst of suffering, even in the midst of persecution, they hold on to their faith until the very last breath of their lives. Kaya ang sabi po sa chapter 12 verse 1, we are surrounded by those Hall of Famers na ngayon ay nasa kalangitan. Sila po ngayon, yung pong nag-cheer up po sa atin, para ano po? Para po sabi nga dyan, so that we can run the race that is set before us and we should never give up. Na parang sinasabi po nila sa atin ngayon, kinaya namin sa biyaya ng Diyos, sa tulong ng Panginoon, kaya kayo, kakayanin nyo rin. Amen po ba? Na kahit gaano kahirap ang buhay ng isang Kristiyano, na kahit maraming pagsubok, maraming problema, sila po ng mga nasa langit na po ngayon, sila po ng mga nauna po sa ating kumilala sa Panginoon, sini-cheer up kanya ngayon. Kaya mo yan, huwag kang susuko, huwag kang give up sa tulong ng Panginoon. Pero ang sabi dyan, we should remove from our lives anything that would get in the way and the sin that so easily holds us back. Kasi kahit na anong cheer up po sa atin, nito pong mga Hall of Famers po na ito, but not unless nabitawan po natin yung pong mga bagay na pumipigil po sa atin, mahihirapan po tayo magpatuloy at mahihirapan po tayo na sundin kung ano man yung kalooban ng ating pong Panginoon. So what is holding us back? Ano po yung mga bagay na maaaring dala-dala pa rin po natin na pumipigil sa atin? Naalala ko po yung illustration ko kaninang barko. That same anchor ay nasa loob din ng barko. And that same anchor, kapag ka po ibinaba, will hold ang sampipigil po dun sa barko. Amen po? Nasaan po yung angkla? So may mga pagkakataon, mga kapatid, yung mga bagay na pumipigil po sa atin, nasa atin din. Hawak-hawak pa rin natin, dala-dala pa rin po natin. Na kahit gusto natin ng breakthrough, nahihirapan tayo maka-breakthrough. Why? Because we are still holding something na supposed to be, pinalaya na po tayo at inalis na po ng Diyos yung pong yoke na yon ng slavery para hindi na po tayo maalipin. What is holding us back? Una po, maaaring yan po ay mga past hurts and bitterness. Maaaring kaya nahihirapan po tayong sumunod sa kalooban at sa pinapagawa ng Diyos po sa atin sapagkat maaaring hanggang ngayon, meron pa rin po tayong mga nakaraang sugat, mga sakit ng kahapon, bitterness, sama ng loob, na hanggang ngayon ay nasa atin pa rin pong puso, na dala-dala pa rin po natin hanggang ngayon. Maaaring hanggang ngayon, meron pa rin po tayong unforgiveness in our hearts. That is why we cannot start, na hindi po tayo makapag-umpisa ng isang panibagong relasyon. Hindi po tayo makapagsimula na ayusin ang ating pamilya. Why? Because of those past hurts and bitterness na naranasan po natin sa nakaraan. And that is holding us back.
At hindi ko po kayo masisisi mga kapatid kung minsan kung bakit nag-hold po tayo sa mga bagay po na ito at kung bakit nahihirapan po tayo magtiwala. Bakit? Kasi nga nasaktan ka eh. Kasi nga hindi madali yung pinagdaanan mo. But that doesn't mean mga kapatid na nasaktan po tayo ay hahayaan po natin na pigilan po tayo nun para hindi ho mangyari yung napakagandang plano po ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya po ang sabi po ni Paul sa Ephesians chapter 4 verse 31, get rid of all bitterness. Get rid. Alisin daw natin ang alin? Bitterness, sama ng loob, rage, galit, anger, pot, harsh words, and slander, as well as all types of evil behavior. Kaya pala pinapaalis po sa atin yan. Kaya pala pinapabitawan po sa atin yan. Bakit? Kasi excess baggage mo yan. Na kapag pinipilit pa rin natin niyang hawakan, kapag pinipilit pa rin natin niyang bitbitin, dahil nasaktan ka, dahil na-offend ka, dahil meron tayong traumatic experiences na hanggang ngayon hindi pa natin napagtatagumpayan, that will hinder us in reaching kung ano man po yung napakagandang plano sa buhay ng bawat isa po sa atin ng ating Panginoong Diyos. Hindi lang po yung past hurts and bitterness. Naalala ko po yung kwento po. Narinig nyo na po ito. Yung kwento po ng isang ahas at ng lagari. Narinig nyo na po ba yung kwento na yan? Yung ahas daw po minsang napunta po sa isang workplace ng isang karpintero. At natunggo niya daw po yung lagari na yan. Nung matunggo niya yung lagari, na-provoke po yung ahas, kaya tinuklaw po nung ahas yung lagari. Dahil nasaktan po siya. Pagtuklaw po nung ahas dun sa lagari, nasaktan ulit siya dahil matalim po yung lagari. Walang alam yung ahas na yung pong kanyang tinutuklaw ay isang lagari. Kaya dahil na-provoke po yung ahas, dahil doon sa sakit na nakuha niya doon po sa lagari, nilingkis niya po ito. Nilingkis niya po ito thinking na kapag ginawa niya po ito, mawawalan ng hininga at madudurog niya yung lagari. At hindi na po natin kailangang marinig pa yung susunod na kwento. Dahil kahit po kayo, kaya niyo pong dugtungan yung kwento na yon. Ano po sa tingin ninyo ang mangyayari doon sa ahas? The more na nagigrip po yung ahas, the more na inihigpitan po niya yung pagkakalingkis niya doon sa lagari, the more niya nararamdaman yung pain, and the more niyang inihigpitan po yun kasi iniisip niya sa ganung paraan niya, mapupuksa yung lagari. But in the end, nawalan po ng buhay yung ahas. Namatay ho siya na siya rin mismo ang may gawa. Because of what? Because of the pain na naramdaman po niya. Nag-react po siya doon in retaliation. Doon po sa binigay sa kanyang sakit nung lagari. Pero hindi niya alam, that same hurt and that same response will destroy him. Ang siya mismo magdi-destroy dun sa ahas. And same as true sa buhay po ng marami po sa atin. Marami pong tao ang ganyan din po. Nakakala po nila na kapag nag-harbor sila ng resentment, kapag nag-harbor sila kapag nag-retaliate po sila, meron silang bitterness dahil sila nasaktan. And in return, kaya nga meron pong kasabihan sa English hurt people, hurt people. Pero hindi dapat mangyari mga kapatid. Because when you are hurt, and you will also hurt, ano po mangyayari doon? Yung pong hurting ay magpapatuloy at hindi titigil. At sino rin masasaktan sa uli? Sino rin mahihirapan sa uli? Sino rin ang madadamage sa uli? Ikaw rin. Both of you. Pero primarily ikaw. Tayo. Kagaya ho nung ahas, kapag hindi natin natutunang i-let go. What is holding us back? Pangalawa po, yung fear.
Fear of failure, rejection, and the unknown. Marami yung Kristiyano, kahit Kristiyano na po, nahihirapan ho silang gawin yung ipinapagawa ho ng Diyos. Kahit malinaw na ho sa kanila kung ano yung kalooban ng Diyos. Because of what? Because of fear. Natatakot ho sila na Natatakot ho sila na mag-fail. Natatakot ho sila na i-reject ho sila. Natatakot ho sila sa mga bagay na hindi pa nila alam kung ano ang mangyayari. And actually, nakakatakot talaga yun. Nakakatakot talaga yung hindi mo alam kung ano ang mangyayari. Kaya nga takot ang marami sa atin sa dilim eh. Alam niyo po ba kung bakit tayo natatakot sa madilim na lugar? Kasi hindi natin alam kung ano mangyayari sa atin. Amen po ba? At kung bubuksan mo yung ilaw dun sa same na lugar na yon, mawawala yung takot mo. Pero hindi ka naman nabago ng lokasyon, that is the same location, but nabago yung fear mo, nawala because of the light. Why? Because na-expose yung lugar mo. At dahil na-expose ka, nagkaroon ka ng idea kung meron man panganib o wala. Kaya madalas nagkakaroon tayo ng takot because hindi natin alam kung ano po pwede mangyari sa atin. Kaya may mga pagkakataon, that is holding us back. Kahit binibigyan po tayo ng opportunity ng Panginoon na mag-try. Kahit na binibigyan tayo ng Panginoon ng opportunity na magsimula ulit, pero nahihirapan po tayo magsimula ulit. Why? Because of fear. Natatakot po tayo. Natatakot po tayo sa pwedeng mangyari. We overthink. Amen? Aminin po natin, meron sa atin dito ayaw magpa-check up. Bakit? Ayaw magpatingin sa doktor. Bakit po? Kasi baka malaman niyang may sakit siya. Fear is holding him back. Kaya hindi niya magawa yung dapat niyang gawin. Sabi po ng 2 Timothy chapter 1 verse 7, "For God has not given us the spirit of fear, but of power, of love, and of sound mind." Even Moses struggled this. Nag-struggle po si Moses dito nung tinawag na po siya ng Diyos para pangunahan ng Israel. Ang mga Israelita, ayaw niya nung una. Kasi siya daw ay nauutal at di raw siya magaling magsalita. Kaya ayaw niya. Kapatid, marami ho sana tayong pwedeng gawin kung hindi lang po tayo natatakot. Marami na sana tayong nasubukan kung hindi lang sana nauna yung takot. Marami na sanang relasyon ang naayos kung hindi ka lang natakot. Marami ka na sanang naumpisahan kung hindi ka lang natakot. And actually, may mga tao po, kaya hindi sila makapunta sa gawaing ito. Natatakot din sila na sila po ay i-reject, sila po ay talikuran ng kanilang mga kamag-anak na hindi nila kaisa ng pananampalataya. That is holding them back. Ano pa po? What is holding us back? Anxiety and worry. Sabi nga po, ang anxiety raw po, o yung worry, o yung pag-aalala, is like sitting on a rocking chair. Para ka raw nakaupo sa tumba-tumba pag nag-aalala ka. It keeps you moving, but you doesn't go anywhere. Galaw ka ng galaw, pero wala ka namang napupuntahan. Ganyan daw po ang idinudulot ng pag-aalala. Na sometimes, pwede ka na sanang makahakbang, pero hindi ka makahakbang kasi ang dami nating inaalala. Ang dami nating ikinakabalisa. Na kahit sinasabi na sa atin ng Panginoon na gawin natin ito, subukan natin ito, pagkatiwalaan natin siya pero hindi natin magawa. Why? Because of anxiety, because of worry. Anxiety is what? Yung pag-aalala sa kinabukasan. Worry about the future. Pero ano ba sinasabi ng salita ng Panginoon? Sino bang may hawak ng kinabukasan natin? Hindi po ba ang Diyos? So why we worry about the future? When we know who holds our future. Kung ang may hawak po nito ay walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Proverbs chapter 12 verse 25, ang sabi po dyan, worry is a heavy burden, but a kind word always brings cheer. Kapag lagi ka rin nag-aalala, meron kang dala-dala, meron kang bit-bit na napakabigat,
na bagay sa iyong buhay. Kaya nahihirapan po tayo. Kaya nag-struggle po tayo. Kaya po kahit alam na natin kung ano yung pinapagawa ng Panginoon, kaya kahit malinaw na po sa atin yung sinasabi ng salita ng Diyos, pero hindi natin magawa. Why? Because of anxiety, because of too much worrying. Philippians chapter 4 verse 6, ano sabi ng salita ng Panginoon? Through Paul, don't worry about anything, but pray about everything. Madalas mga kapatid, mas nauuna pa po tayo mag-alala kaysa manalangin. Mas nauna pa po tayong lumapit kay Bombay kaysa sa Panginoon. Mas nauna ka pa makiusap sa kapitbahay kaysa makiusap sa Diyos. Pero wala hong magandang maidudulot ang pag-aalala. Ang pag-aalala po, ang sobrang pag-aalala po, ay uubos lang ng mga oras mo ngayon na po pwede mo na sanang magamit para magawa kung ano yung pinagagawa ng Panginoon. Amen po ba? Ano pa po? What is holding us back? Idolatry. Huwag nating iisipin ang idolatry ay mga ribulto lang o mga imahe. Marami po tayong ginagawang idol sa buhay natin. When we say idols, we are placing anything above, greater, more valuable than God. Mga bagay na higit na nagkukonsumo ng ating oras, higit natin pinagkakatiwalaan, higit natin pinaglalagakan ng ating pong lakas at ng ating pong buhay. That is idolatry. At minsan po yung mga bagay po na yan, at isa na nga po dyan yung pong tinatawag natin kayamanan o yung pera. Kaya sabi po ng Matthew chapter 6 verse 24, you cannot be the slave of two masters. You will like one more than the other or be loyal to one than the other. You cannot serve both God and money. Kapag daw pinagsabay po natin, napagkatiwalaan po yung dalawa po na yan, ang sabi po ron, mahihirapan po talaga tayo. At hindi maaaring mangyari. Kaya minsan nahihirapan po tayong sumunod sa kalooban ng Diyos. Why? Because nahihirapan po tayong i-let go yung ibang mga idols na na-create natin sa ating po mga buhay. Yung ibang mga bagay na pinagkatiwalaan po natin ng sobra. Katulad ho ng pera. Sa totoo lang po, sinasabi ho natin that we rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Sinasabi ni Paul, pininiwalaan po natin yon. Pero in reality, mga kapatid, pansinin po ninyo, mas masaya ang isang Kristiyano pag may pera. Amen. Sino po rito aamin, mas masaya kapag may pera? Ayaw nyo? Di po ba? Pero ang sinasabi ng Biblia, sinasabi ni Paul, Philippians chapter 4 verse 4, rejoice in the Lord always. Again I say, rejoice. Na tayo po ay magalak sa Panginoon. So ibig sabihin, may pera ka man o wala, kung Kristiyano ka, na meron kang Diyos sa iyong buhay, yung kagalakan hindi nawawala. Hindi nakadepende kung may pera ka man o wala. Amen po ba? Sapagkat nakagalakan po ay hindi katulad ng kasiyahan or happiness. Happiness is always based on the happenings sa mga nangyayari sa buhay po natin, kaya ka nagiging masaya. But joy, it is a deeper kind of happiness that is not dependent on the things that is happening around us or kahit na yung mga bagay na nangyayari sa iyo mismo. Kaya nga kahit may pagsubok, nagagalak tayo eh. Sabi sa James chapter 1 verse 2, consider it pure joy. Di po ba? Sinabi po ron, maggalak kayo kapag dumadanas kayo ng iba't ibang pagsubok. Sinasabihan niyo tayo maggalak. Bakit ka sinabihan na magagalak? Kasi alam mo na kapag napagtagumpayan mo yon, doon ka magiging matatag sa iyong pananampalataya. So ang kagalakan po mga kapatid ay hindi nakadepende sa alwan at ginhawa ng buhay. Ang kagalakan po ay dahil alam mo na kung sino yung Diyos mo ang bahala sa iyo anuman ang mangyari. What is holding us back? Lastly, sin. Sabi po ng Proverbs chapter 28 verse 13, whoever hides their sin will not be successful. Mapakalinaw po na sinasabi po ng kawikaan, whoever hides their sin will not be successful. There are different kinds of sin. There are habitual sins, yung palagi nating nagagawa. There are unconfessed sins,
yung mga kasalanan na pilit nating itinatago. Pero paano mo itatago ang isang bagay na lantad sa Diyos? Because nothing is hidden in the eyes of God. Even in our thoughts, alam na alam ng Panginoon kung ano tumatakbo sa ating isipan. So why hide it? Bakit mo pa itatago ang isang bagay, lalo na kung ang kasalanan, kung pwede ka namang humingi ng tawad at pwede ka namang patawarin ng ating Panginoong Diyos? Because if you hide it, kapag patuloy mo yung tinatago, pag patuloy mo yung hinahawakan sa iyong buhay, ang sabi po dyan, you will not be successful. And actually mga kapatid, totoo po ito nangyayari. Marami yung tao kaya nahihirapan nung lumapit sa Panginoon because of sin. Alam mo kasi nila na pag lumapit sila sa Panginoon, may expose yung kanilang kasalanan. At alam nila na kapag na-expose yung kasalanan nila, kailangan nila yung i-give up. Kaya nga may mga tao, pagka in-invite mo, ang tanong sa iyo kagad, marami bang bawal dyan? Bakit? Kasi may mga pagkakataon po, may mga kasalanan po na ang hirap bitawan. Lalo na kung yung kasalanan na yun, nai-enjoy mo. Lalo na kung yung kasalanan na yun, nagbe-benefit ka. But if you want to obey the will of God, stop holding what is holding you back. Stop holding the very reason Christ died for us, and that is sin. Paano mo yayakapin yung mismong dahilan kung bakit namatay ang ating Panginoong Jesucristo? Bakit mo mamahalin yung mismong dahilan kung bakit kinapopuotan ang tao ng Diyos? Yun ay ang kasalanan. And yet we say we love God, but we still love our sins. Gusto ko pong liwanagin mga kapatid, we are not perfect. We are not sinless, perfect Christians. But we sin less. Amen? Nagkakasala pa rin po tayo pero hindi natin na-enjoy ang kasalanan. Bakit? Kasi may Holy Spirit na nagko-convict po sa atin. May Holy Spirit na nagsasabi na hindi yan okay at kailangan mo yang tigilan, kailangan mo yang bitawan. Why can't we let go? Bakit nahihirapan po tayong i-let go yung mga bagay po na binanggit ko po sa inyo kanina? Number 1, una po dyan, yung tinatawag pong familiarity and comfort, even in pain. That is the irony, na kahit nasasaktan ka, kahit nahihirapan ka, mas gusto mo pang ino-hold yun, mas gusto mo pang kinikimkim yun, mas gusto mo pa na na hinahawakan yun. Kahit nahihirapan ka, kahit nasasaktan ka, like unforgiveness. May mga tao, mas gusto pa yun. Mas gusto pang i-harbor yung bitterness. Why? Kasi parang doon na sila komportable. Kasi parang sanay na sila. Sanay na silang hindi nila pinapansin yung kasama nila. Sanay na silang hindi kinakausap yung kasama sa bahay. Nasanay na. Naging komportable na. At meron pa nga po mga kapatid, kaya po nahihirapang mag-let go. Yung po tinatawag na sentimentalism. Ano po yung sentimentalism? Kasi may sentimental value. Meron po ba kayong kilala na yung bahay, pagpasok mo, napakalaki naman ng bahay pero di ka makakilos. Kasi pagpasok mo, ang daming gamit na hindi naman ginagamit. Yung washing machine, 5. Hindi dahil sobrang yaman niya, kung hindi dahil hindi niya maitapon yung luma. Pag sinabi mo, bakit nandito pa to? Bigay sa akin yan ingkong, hindi ko maitapon. Amen? Yung TV, meron pang yung nakabox. Meron pa po ba hanggang ngayon? Yung merong bintana? Meron pa po ba ngayon nandito? Tapos doon nakapatong yung yung flat screen TV. Kaya kahit yung bahay, wala nang sopa, hindi nakakasya eh. Pero nandun yung lumang TV. Bakit? Kasi regalo pa sa akin yan nung tatay ko nung ako'y bata pa. Sometimes, sentimentalism is good. Pero if it discomforts you, kung wala itong mabibigay na mabuti pa para sa'yo, why not let it go? Amen? Kasi ang alaala naman wala sa bagay, ang alaala naman nasa... Amen po ba?
Pangalawa, false security. Okay na to. May mga tao kaya nahihirapan mag-let go kasi okay na sa kanila yun eh. Kasama nung nasanay na sila, okay na ako dito. Kaya yung iba kahit kailangan na magpatawad, hindi magpatawad. Bakit? Okay na ako rito eh. Baka masaktan pa ako eh. Baka maulit pa. At least dito safe na ako. May mga pagkakataon pwede ka naman mag-umpisa ng negosyo pero sabihin mo okay na to. Kasi baka maubos pa yung puhunan, baka malusaw. False security. Na akala mo okay na yon. Pero ito mga kapatid, tandaan po natin, kung ano man yung meron ka ngayon, maaaring hindi pa yan yung kalooban na tinihanda ng Diyos para sa iyo. But not until you decide to let it go and stop holding it, dun pa lang natin makukuha, matatanggap kung ano yung inihahanda ng Diyos para sa atin. Because you cannot receive anything if your hands is already full. Hindi ka pwedeng tumanggap ng kahit na ano kapag puno pa ang iyong mga kamay dahil sa dami ng iyong hinahawakan. Fear of change. Yung iba takot magbago. Kaya ayaw ho nilang bitawan, especially ang kasalanan. That's the way it is. Ganito na ako. Hindi na ako magbabago. At yung iba natatakot magbago. Bakit? Yung thinking lang ng pagbabago, nakakatakot para sa iba. Bakit? Kasi pag magbabago ka, you will step outside of your comfort zone. You will step outside of what is convenient. You will step outside of your will because you are doing God's will. Kaya yung iba takot pag pinag-usapan na ang pagbabago. Pag pinag-usapan na ang change. Ano pa po? Why can't we let go? Lack of awareness. Maaaring hindi mo alam. Maaaring hindi mo alam na nag-hold on ka sa kasalanan. Maaaring hindi mo alam na nag-hold on ka pa rin sa bitterness. Maaaring hindi mo alam na nag-hold on ka pa rin sa takot mo, sa pag-aalala mo, sa anxiety, sa sobrang pag-aalala. Maaaring hindi mo alam. At yung panghuli, spiritual blindness and deception. 2 Corinthians chapter 4 verse 4, sabi po dyan, Satan, who is the God of this world, has blinded the minds of those who don't believe. They are unable to see the glorious light of the good news. They don't understand this message about the glory of Christ, who is in the exact likeness of God. Satan, sabi dyan, who is the God of this world, has blinded the minds. And even Christians, bagamat ang tinutukoy po dyan, unbelievers, even Christians can be deceived. Maaari pa rin po tayong lokohin at dayain ni Satanas into thinking na yung mga bagay na hino-hold back natin, na yung hanggang ngayon hina-harbor natin, ay hindi makakasama sa atin. Yun yung pinapaniwala sa atin ni Satanas. Na okay lang yan. Okay lang yan na magalit ka sa kanya. Okay lang na huwag mo siyang patawarin. Total, masama naman ugali niya eh. Okay lang yan. Kasi pag binigyan mo ng pagkakataon yan, uulit at uulit yan eh. Kaya huwag mo patatawarin. At tayo naman, oo nga, para hindi mamihasa. Oo nga. Okay lang na mag-alala ka. Bakit? Kasi inaalala mo lang naman yung future mo. Nagiging responsable ka lang naman. Hindi yung masamang alalahanin ang kinabukasan. Ang masama, yung mananatili kang nag-aalala at wala ka ng ginagawa. Amen? So how to let go? Paano ho natin magagawa na bitawan kung ano man po yung mga bagay na pumipigil sa atin para magawa, masunod yung kalooban ng Diyos? Number 1, we need to admit and confess it to God. Aminin po natin. Only you and God knows. Ikaw lang at ang Diyos na nakakaalam. Maaaring yung mga bagay na hino-hold on mo hanggang ngayon, hindi alam ng katabi mo, hindi alam ng asawa mo, hindi alam ng magulang mo, hindi alam ng kahit na sino. Maaaring ikaw lang ang nakakaalam yan. But if you admit it and confess it to God, ang sabi po ng salita ng Panginoon, 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us.
giving us a new opportunity of all our unrighteousness. Amen? Kailangan lang ho natin simulan na aminin. Kasi minsan mga kapatid, kaya nahihirapan ho tayo na gumaling sa isang karamdaman because of denial. People who are in denial, akala ho nila okay lang sila. Akala nila wala silang sakit. Wala akong sakit, malakas ako. Those people who are in denial, mahihirapan ho sila mahihirapan ho sila na makuha yung kagalingan na kailangan nila. Because they are not willing and they are not able to admit na meron silang sakit. So if we admit, kung aaminin mo lang at i-confess mo sa Panginoon, sasabihin mo sa Panginoon, patatawarin naman tayo ng Diyos. Bibigyan naman tayo ng Diyos sa panibagong pagkakataon. Amen po ba? Pangalawa, how to let go? Learn to forgive. Forgive yourself and forgive others. Patawarin mo yung sarili mo. At patawarin mo rin yung ibang tao kasi yun din ang nais ng Panginoon. Sabi nga sa salita ng Panginoon, forgive as God forgave us. Magpatawad daw tayo kung paano pinatawad tayo ng Diyos. Then magpatawad daw tayo. Amen po? We should learn to forgive. Forgiving is possible. You know why? Forgiving is possible because God already forgave us. And that forgiveness gave us the example. Yung mismo pagpapatawad ng Diyos ang nagbigay sa atin ng halimbawa na pwede rin at kaya rin natin magpatawad ng ating kapwa na nagkasala sa atin sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. On your own, di mo kaya yan. On your own, magkakaroon ka ng resentment, bitterness. On your own, you will be unforgiving. But with God's grace and with God's help, we can forgive because God supplied us graciously with forgiveness and grace in our lives. Paano ba magpatawad? Paano ba posible ang magpatawad? Bigyan ko po kayo ng 3 magandang paraan. If you want to forgive, o kung nahihirapan ka magpatawad, first, pray for it. Pagdasal mo na makapagpatawad ka. Di ba nga sabi ng Panginoon, bless those who curse you. Pray to bless them and not curse them. Amen po ba? Di ba yun ang turo ng Panginoon? Even in our prayer, tinuruan tayo ng Panginoon, Our Father, thou art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be on earth as it is in heaven. Ano po sabi ron? Forgive us as we forgive those who trespass against us. So, ask God, Lord, help me na mapatawad ko itong tao na to. And secondly, forgiveness is possible if you will decide to forgive. Peter asked, Lord, how many times will I forgive? 7? Then the Lord answered, no, 70 times 7. 70 ulit ng 7. Ang sinasabi ba ng Diyos, ang sinasabi ba ng Panginoon, tinuturuan tayo na meron tayong 490 chances to forgive? Yung po ba yun? Ang tinuturo po ng Panginoon ay yung lifestyle ng isang Kristiyano na kaya niyang magpatawad unlimitedly. Because God is always forgiving us. God is always been gracious to us. Amen? At kung naiintindihan lang po natin yon, magagawa rin natin magpatawad ng ating kapwa. Third, magagawa natin magpatawad if we will change the way we remember the hurt. Kung babaguhin natin, kung paano natin naaalala yung pong nangyari na nasaktan ka ng ibang tao. Sa paanong paraan? Yes, maaaring nasaktan po tayo. Yes, hindi ko po minemenos yung inyo pong nararamdaman. Hindi ko po sineset aside po yan. And maybe mga kapatid, what they did is wrong. But remember, that very reason made you strong. Amen. Yes, they made you wrong. Nasaktan ka nila, nagkamali sila. But those very reason, yun mismo, yung naging dahilan kung bakit ka ngayon naging mas malakas, kung bakit ka ngayon naging mas matatag, kung bakit ka ngayon mas naging matapang. So, aminin naman po natin at hindi. Yung mga kaaway natin, may nagagawa ring mabuti sa atin.
Pastor, wala nga nagawang mabuti yung, kaya nga kaaway ko yun eh. Walang nagawang mabuti yun eh. Meron! Kasi dahil sa kanila, tinuturuan tayo ng Diyos. Sa pamamagitan nila, binabago tayo ng Diyos. Amen? Maaaring hindi mo makalimutan yung mess. But that same mess gave you the clarity to understand God's message in your life. Amen po ba? Dahil sa mismong mga tao na yon, kung titignan lang natin kung paano sila ginagamit ng Diyos, baka sa huli, pasalamatan mo pa sila. Dahil naging kasangkapan sila ng Diyos para ikaw. Alam mo kung bakit ka nagiging pasensyoso ngayon? Sino rito pag umaga humingi na, Lord, give me more patience? Humingi po ba kayo nun? Kaya huwag kayong magtataka pag humingi kayo ng, Lord, give me more patience. Huwag kang magtataka kung maya-maya lang may mangungulit na kagad na anak. Kung maya-maya lang, maaasar ka na kagad ng asawa mo. Bakit? Because you asked for patience, then God gave you training ground to be more patient. Ano yung training ground? Yung asawa mo. Yung anak mo. Yung kapitbahay mo. Kaya mo pala naging kapitbahay yan kasi humihingi ka ng mahabang pasensya. Kung binigyan ka ng mabait na kapitbahay, paano hahaba pasensya mo? Amen po ba? So, palakpakan po natin ng Diyos. At ipagpasalamat po ninyo kung meron mang mga tao sa paligid po ninyo na maaari nakakasakit sa inyo ngayon, pero pwedeng ginagamit ng Diyos para tayo ay baguhin, para tayo ay itama, para tayo ay para po mangyari sa atin yung napakagandang plano ng Diyos sa ating mga buhay. Actually, the word forgiveness in Greek, sinerge ko po ito, ang sabi, apesis, which means to let go, to send away, to get rid. Pag sinabing forgiveness, mga kapatid, you are willing to let go. Not just the grievance, but also the desire to get even. Hindi lang yung basta yung sakit, yung gusto mong i-let go. Inilet go mo na rin yung hindi ka na maghihigante. Yung hindi ka na mag-iisip ng masama sa Kanya. Bagkus, pag-iisipan mo pa ng makakabuti para sa Kanya. Amen? Dahil nakikita mo na siya na instrumento ng Diyos para ikaw ay naging ikaw, mabuting bersyon dahil sa Kanya. Amen? Sabi mo sa asawa mo, dati bugnutin ako eh. Pero ngayon, humaba pasensya ko dahil sa'yo. Amen? Amen po ba? Parang hindi kayo agree. And then third, let go and trust God's grace and power. On our own, di natin kaya mga kapatid. Tandaan po ninyo, mahina po tayo. But with God's grace and with God's power, everything is possible. 2 Corinthians chapter 12 verse 9, my grace is all you need. You don't need anything. Di mo kailangan ng kahit na ano. Ang kailangan mo lang grasya ng Diyos. Ang kailangan lang natin grasya ng Diyos. Lalo na sa panahong hirap na hirap kang i-let go yung mga bagay na yan. Ang kailangan mo lang grasya ng Diyos. Amen? Bakit? Because God's power works best in our weakness. Sa totoo lang, kaya nga tayo nahihirapan. Nang sa ganon, ma-display yung kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. At ang sabi niyan, so now I am glad to boast about my weakness so that the power of Christ can work through me. Na kahit nahihirapan kang bitawan, na kahit nahihirapan kang itigil, na kahit nahihirapan po tayo at meron tayong kahinaan, God's grace is still sufficient and still abundant to supply every strength we need to endure and to overcome. And lastly, mga kapatid, we must look only to Jesus. Because He is the one who began our faith and who makes it perfect. He suffered death on the cross, but He accepted the shame as if it were nothing because of the joy that God put before Him. And now He is sitting at the right side of God's throne. Tingin ka lang doon sa Panginoon. Pag nahihirapan ka, tingin ka lang sa Panginoon. Bakit? Kasi siya nahihirapan din. Pero hindi siya sumuko. Siya nahirapan din alang-alang sa'yo. Hindi kanya sinukuan.
Ngayon mga kapatid, kung hindi ka sinukuan ng Panginoon, huwag mo ring sukuan ng iyong sarili. Tingin ka lang sa Panginoon. Think about Jesus' example. He held on while wicked people were doing evil things to Him. So do not get tired and stop trying. Ang Panginoon ang gawin nating halimbawa. Siya po ang tignan po natin. Siya po ang gayahin po natin. Hanggang sa maabot po natin kung ano yung napakagandang plano ho ng Diyos sa ating pong buhay. Instead of holding on to your past, instead of holding on to your anxieties, instead of holding on to your sin and to your idols, instead of holding on to these things, ito po sabi ng Hebrews chapter 10:23, we must hold on to the hope we have. Never hesitating to tell people about it, we can trust God to do what as He promised. Sa halip na mag-hold on ka, sa halip na mag-hold back ka, doon sa mga bagay na pumipigil sa iyo, let us hold on to the promises of God. So mga kapatid, stop holding what's holding you and start holding on to the promises of God. Tayo po tayong lahat.